Good morning, everyone. Good morning, ma'am. This is Rex Tangunan and ang report ko is Class K Kitchen Fire. What is Class K Kitchen Fire? Class K, these are materials involved in the kitchen fires. This classification was added to the NFPA Portable Extinguishers Standard in 1998. Ang Class K Kitchen Fire ay tumutukoy sa mga sunog na nangyayari sa kusina, lalo na yung mga galing sa mantika or cooking oil at mga taba. Inilagay ito bilang bagong classification ng mga fire extinguisher noong 1998 ng National Fire Protection Association. Ginawa ito para mas maging effective ang pag-apula ng mga sunog na dulot ng matataas na init sa mga mantika na karaniwang nangyayari sa mga restaurant o mga commercial kitchen. Ang mga Class K fire extinguisher ay may special na chemicals na kayang patayin ang apoy ng mas mabilis at pigilan itong kumalat. The classification of electrical fires is an indication of possibly high voltage. It is not related to the type of fires. The fire as such in electrical equipment involves a carbonaceous material. It is appreciated that the presence of live electrical conductors may determine a specific response. Ang electrical fires ay nangyayari kapag may sunog na involved dito yung mga bagay tulad ng plastic or insulation ng mga kable sa mga gamit na may kuryente. Kapag may live wires or kuryenteng dumadaloy, dapat maging maingat sa pag-apula ng sunog dahil pwede itong magdulot ng pagkakakuryente. And hindi rin pwede bastang-basta gumamit ng tubig. Um, Kailangan gumamit ng tamang fire extinguisher, which is yung classing na naka-specific siya sa may electricity para safe na maapula yung apoy. In the US system, there is one class for gas and liquids, which require in most cases a different response. Sa US system, may isang klase ng sunog na tinatawag para sa gas at liquids. Ang mga sunog na 'to ay galing sa mga bagay tulad ng gasolina, langis, o gas tulad ng propane. Kailangan ng ibang paraan ng pag-apula dahil mabilis kumalat ang apoy. Ngunit hindi ko gusto yung in both classifications, there is no room for indicating the toxicity, which requires a specific response. Sa mga classification na 'to ay walang sinasabi tungkol sa toxicity o kung gaano kadelikado yung mga materials na kailangan para sa tamang pag-response. Overall, both systems have only limited value and cannot be used without further additional indications. Kaya rin limitado lang ang mga gamit ng mga sistemang ito at kailangan pa ng dagdag na information para magamit. For liquid products, a more detailed classification is used in the hydrocarbon industry, which refers to the flammability and combustibility of the liquid. Sa mga liquid products, mas detalyadong classification sa mga hydrocarbon industry na tumutukoy kung gaano kadaling mag-apoy o masunog ang isang liquid. Mahalaga ito para sa tamang paghawak at pag-apula ng sunog. A flammable liquid means any liquid having a flash point below 37.8 degrees and having a vapor pressure not exceeding 276 kPa, 40 psig at 37.8 degrees Celsius, 100 degrees Fahrenheit. Um, ang flammable liquid ay isang liquid na madaling mag-apoy. Kapag ang liquid ay may flash point na mas mababa sa 37.8 degrees or 100 Fahrenheit at ang vapor pressure nito ay hindi higit sa
276. 276 kilopascal. Ulit na yung ano.